Magandang araw at maligayang pagbabalik sa ating talakayan sa Filipino sa Piling Larang. Ating pag-uusapan ngayon ang tungkol sa feasibility study. Ang feasibility study ay isang ebaluasyon ng mga inihaing proposal o aksyon kaugnay sa mga proyekto ng pagpapaunlad ng mga sitwasyon o mga bagay sa trabaho. Ito ay isang dokumentong nangangailangan ng pananaliksik. Sinasaliksik dito ang lugar ng negosyo, ang mga taong magiging bahagi nito, ang merkado, at ang kaangkupan ng produkto o serbisyong ihahain sa tao. Alam niyo bang mahalaga ang feasibility study upang makapag-desisyon ang kumpanya sa pinakamainam na aksyon dapat gawin? Tungkulin ng feasibility study na pag-aralan, usuriing mabuti ang pangkalahatang kalagayan ng mga bagay, tao, o sitwasyong nakakaapekto sa negosyo o sa kumpanya bago magpapatupad ng anumang proyekto o magsasagawa ng anumang aksyon upang matiyak ang tagumpay. Mga dahilan sa pagsasagawa ng feasibility study. Ang feasibility study ay isang formalisadong pasulat na dulog na ginagamit sa pagtataya ng ideya upang matukoy kung ang ideyang ito ay may sasagawa o hindi, isang makabuluhang impormasyon at datos na makatutulong sa pagbuo ng desisyon o maaaring gawing alternatibong dulog at solusyon upang maisagawa ang isang ideya. Mga uri ng feasibility study. Deskripsyon ng proyekto. Tinutukoy nito ang kalidad at uri ng produkto o serbisyong ihain at kung maaari itong isagawa para sa isang particular na larangan, grupo o negosyo. Market feasibility, binibigyang pansin sa pag-aaral na ito ang merkado o mga posibleng customer, ang laki at lawak nito, potensyal nito at access dito. Ang technical feasibility, sinusuri sa pag-aaral na ito ang laki at uri ng pasilidad pamproduksyon, mga gusali, kagamitan, teknolohiya, at hilaw na material na kailangan ng negosyo. Financial o economic feasibility. Tinataya sa pag-aaral na ito ang kakayahan ng puhunan, mga pangangailangan sa pag-utang, mga halagang kailangan upang makabawi ang negosyo or break even at iba pang aspektong pinansyal. Organizational or managerial feasibility. Ang tuon dito ay ang pamamahala at legal na estruktura ng negosyo. Mga component o bahagi ng feasibility study. Una, ehekutibong buod or executive summary. Ang pinakalayunin dito ay tawagin ang pansin ng mambabasa. Sa pagsulat nito, ibinibigay ang maikli at malinaw na pangkalahatang pagtingin ng mahalagang punto para sa bawat bahagi ng plano ng negosyo. Huli ito isinusulat at hindi dapat higit sa 2 pahina. Produkto o serbisyo. Ang produkto ay kahit anong nahawakan, na tangible, at maaring magamit at maubos or consumable na ginagawa or pinoproduce at ibinibenta sa publiko. Ang serbisyo naman ay ang mga gawaing ibinibigay o nilalaan para sa mga tao. Ilarawan ang mga benepisyo ng produkto o serbisyong ihahain mula sa pananaw ng mga customer. Na kung ano ang produkto o serbisyo, paano ito naiiba sa kung ano ang mayroon na sa merkado. Kung produkto, sino ang gagawa or manufacturer nito.
at paano? Sino ang magiging supplier? Ano ang mga paraan sa pagbebenta ng produkto? Pangatlo, presyo at posibleng kita. Magkano prepresyuhan ang mga produkto o serbisyong inilalako? Kinakailangan na ang presyo ay sapat upang mapunan ang mga gastusin o expenses. Plano para sa susunod na aksyon. Ipinapakita ba ng plano na ang ideyang nais gawin ay may halaga at may sasagawa? Kung mayroon, narito ang mga sumusunod na dapat buuin. Una, ideya. Ito ang kabuuan ng kaisipan tungkol sa balak na negosyo. Mula sa pisikal na itsura, mga taong mamamahala, mga kagamitang kailangan, at pinansyal at ekonomikal na aspekto. Tinatawag din itong business idea. Mahalagang tao or staffing. Ang pagpili ng mga tauhan, may mataas man o mababang tungkulin o ranggo para sa negosyo o anumang trabaho. Mga dapat kailangang ikonsidera sa staffing o pagpili ng staff. Sino-sino sila? Magkano ang kakailangan sa pagpapasweldo sa kanila? Ano ang kanilang magiging tungkulin? Anong mga pagsasanay or training ang kinakailangan nila? Ano ang mga alternatibo bukod sa pagkuha or hire ng mga tauhan or staff? Mga personal na layunin. Dito nilalahad ng negosyante ang dahilan kung bakit nais niyang simulan ang negosyo. Kailangan niyang tignan ang kaniyang mga short-term goals or isang taong pababa, medium term, 1 hanggang 3 taon, at long-term goals na higit sa 3 taon. Ang merkado. Ilarawan ang merkado pagdating sa dami ng mga customer at ng kakayahan ng mga ito ang pinakamahirap na bahagi, ngunit ito rin ang pinakamahalaga. Mahalaga ring banggitin dito kung sino ang target market ng organisasyon o negosyo. Customer, tukuyin ang market segments o grupo ng mga taong posibleng tumangkilik ng negosyo. Isama rin ang mga dahilan kung bakit sila bibili ng negosyong pinaplano. At kompetisyon or tunggaliang pangnegosyo o pampinansyal ng mga negosyo. Ilista ang mga posibleng kakompetensya at ang kanilang mga kalakasan at kahinaan. Panglima ay pangkalahatang pagtingin sa negosyo. Dito matatagpuan ang pagtingin o pagtanaw sa mga kakailanganin sa negosyo na makaapekto sa pangkalahatang kalagayan o kita nito, tulad ng lugar kung saan itatayo ang negosyo at mga plano kaugnay dito. Lokasyon. Tukuyin kung saan ang lokasyon, lugar, pwesto ng negosyo at kung bakit doon ito itatayo. Rerentahan ba ito, bibilhin, pagmamay-ari na, o sa bahay lamang? Tukuyin din ang mga bintahe at disbentahe ng lokasyon. Pangalawa ay ang site plan, floor plan, or assets. Buuin ang plano ng lugar na pagtatayuan, ang arkitektural na plano ng itsura ng lugar, ang mga kagamitang bibilin para sa negosyo. Pang-anim ay puhunan o kapital. Sa pagkakakalkula
kung magkano ang kailangang puhunan, paghandaan ang hanggang 6 na buwang pondo. Ito ay dahil maaring hindi pa makabawi sa benta or sales mula sa pagkakaroon ng utang or credit. Sa pamumuhunan ng labis na kagamitan o sa hindi inaasahang pagtaas ng mga bayarin o gastusin or overheads. Panghuli ay rekomendasyon mula sa isinasagawang pag-aaral tungkol sa posibilidad ng pagtatayo ng isang negosyo. Mahalagang banggitin ang rekomendasyon kung nararapat bang ituloy o hindi. Narapat na ito ay maging tapat, maikli at direkta. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muling talakayan.